Si Senator Christopher Bongo pa rin ang frontrunner sa mga kumakandidato sa pagkasenador sa eleksyon sa Mayo. Patay sa huling resulta ng survey ng Social Weather Station na ginawa mula April 11 hanggang 15 kung saan tinanong ang may 1,800 na mga respondents, si Go ang nakakuha ng number 1 spot sa 12 senador na posibleng pipiliin ng mga botante na nakakuha ng 45%. Nasa number 2 spot naman si CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 43% na sinundan niya ni Senador Lito Lapid na nakakuha ng 34% mula sa mga respondents. Pang-apat si dating Senate President Vicente Soto, pang-lima si Senador Pia Cayetano at nasa pang-anim na pwesto si Senador Ronald Bato de la Rosa na kaalyado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ang pag-uusapan natin ngayon ay siyempre tungkol dito sa survey na nagawa o ginawa ng SWS. Latest ito kung sino yung mga nangunguna. Pero bago yan, siyempre, bati muna tayo ng isa. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kagaya ng sinasabi natin dito, panoorin natin kung sino yung mga pasok sa top 12 na latest survey ng SWS. Ito po yung mga kandidato na kasama po sa iniendorso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya panoorin na po natin ng sabay-sabay tapos mamaya bibigyan po natin ng reaksyon. Pasok natin video. Samantala, mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pasok sa Magic 12 sa bagong survey ng SWS. Alamin natin ang balita kay Mean Carvera. Mean, go ahead. Si Senator Christopher Bongo pa rin ang frontrunner sa mga kumakandidato sa pagkasenador sa eleksyon sa Mayo. Patay sa huling resulta ng survey ng Social Weather Station na ginawa mula April 11 hanggang 15 kung saan tinanong ang may 1,800 na mga respondents, si Go ang nakakuha ng number 1 spot sa 12 senador na posibleng pipiliin ng mga botante na nakakuha ng 45%. Nasa number 2 spot naman si CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 43% na sinundan niya ni Senador Lito Lapid na nakakuha ng 34% mula sa mga respondents. Pang-apat si dating Senate President Vicente Soto, pang-lima si Senador Pia Cayetano at nasa pang-anim na pwesto si Senador Ronald Bato de la Rosa na kaalyado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasok rin sa Magic 12 si Senador Ramon Bong Revilla Jr. habang bumaba sa ika-8 pwesto mula sa dating third rank ang broadcaster na si Ben Tulfo. Nasa ika-9 na pwesto si Makati Mayor Abby Binay, sinundan ni Las Piñas Representative Camille Villar, pang-11 si dating Senador Ping Lacson at panghuli si dating Senador Manny Pacquiao. Umangat naman sa number 13 spots si Senador Amy Marcos mula sa dating 16 kung saan halos tayo sila ng TV host na si Willie Revillame. Pasok rin sa pinagpipilian ng publiko si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Samantala nagsalita na si Vice President Sara Duterte sa ginawang endorsement kina Senador Amy Marcos at Representative Camille Villar. Ayon sa pangalawang Pangulo, susuportahan niya ang dalawa dahil sa kanilang common mission para sa mapayapa o common vision para sa mapayapa at maunlad na Pilipinas para matigil na rin ang nangyayaring political division sa bansa. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa napanood nating video, halos lahat mga kaalyado ng PDP laban. Kaalyado lahat yan ni PRRD ang nasa survey na lumabas. Unahin natin dito, number 1 syempre, nangunguna pa rin si Senator Bongo at sinundan nito ni Erwin Tulfo. Ngayon, ito yung mga kandidato na nais natin na maupo doon sa Senado sapagkat sigurado tayo rito, kagaya ni Senator Bongo, maasahan talaga ito pagdating sa healthcare kasi meron siyang proyekto na malasakit. Ngayon, ito naman si Erwin Tulfo, bago lang ito, dating broadcaster po ito at sigurado po natin dito, maasahan din po natin sa pagtulong ito sapagkat advokasya na po nilang magkakapatid, mga Tulfo brothers, ang kanilang pagtulong sa mga mahirap, lalo na po sa mga ordinaryong Pilipino na inaapi ng mga abusado at kung sino pa yan. Ito yung nasa pangatlo.
Lito Lapid. Dating aktor ito, si Lito Lapid. Pero syempre, kagaya ng sinasabi natin dito, paalala lang po natin, ito po ay survey pa lang. Medyo ilang araw pa po bago dumating yung Judgment Day sa Mayo 12. Kaya ito, survey lang naman ito ng SWS. Pero sa survey nila, mahigit 1,000 katao ang kanilang sinurvey dito. Kaya ito yung lumabas na mga pangalan. Pero syempre, pag iba naman yung nag-survey, kagaya ng ginagawa ng mga vloggers natin na kasama natin dito na nagsusurvey talaga sila sa kalye, doon natin malalaman talaga yung totoo kung sino ba talaga yung gusto ng taong bayan. Pero ito, kagaya ng sinasabi natin dito, babasahin lang natin yung mga sinabi dyan. Ang pang-apat ay si Tito Soto. Ilang beses na po ito nagpabalik-balik sa Senado. At pang-lima, Pia Cayetano. Pabalik-balik na rin po ito. Kapatid po ito siya ni Alan Peter Cayetano. Ito pa, meron pa. Pang-pito. Ang pang-pito at pang-walo po, tayo po ito sila. Ibig sabihin, magkaparehas po yung percentage na nakuha nila sa katauhan ni Bong Revilla, yung Budots King, at saka si Ben Tolfo. Ito po ay nakakatandang kapatid ni Erwin Tolfo. Ito yung sinasabi natin dito kasi nandyan na si Senator Raffy. Sana maging totoo itong kanilang survey na ginawa para naman po may maasahan talaga tayong mga mahihirap na mamamayan sa pamamagitan ng mga Tolfo na ito, sapagkat ito po talaga ang advokasya nila. Alam naman po natin ang mga programa nila sa telebisyon at sa radyo. Ito pa, ang pang-siyam, Abby Binay. Ito po ay anak ni Jijomar Binay ng Makati. Ito naman yung pang-sampo, Camille Villar, at sinundan po siya ng 12, Manny Pacquiao po. Ito po yung lumabas sa survey. Pero para sa akin po, survey pa lang naman ito. Ang talagang totoong mangyayari, ito, kumbaga, drama-drama lang ito eh. Yung totoo talaga na mangyayari, abangan natin sa Mayo 12. Doon talaga magkalabasan. Kasi dito sa mga nabanggit na ito, para sa akin lang, meron tayong babaguhin dito. Meron tayong papalitan dito. Sana, para sa akin lang ito, opinion ko lang ito. Kasi kung ito ang halimbawa magiging mukha natin sa Senado, okay naman, pero hindi talaga sagad. Hindi talaga, mas maganda talaga yung talagang okay. Pero ganun pa man, ito po survey lamang. Ganyan talaga ang eleksyon eh. Panahon ng eleksyon talagang manghuhula yan sila eh. Survey, kaya nga survey. Pero pagdating sa May 12, doon na talaga ang totoong pasya. Pero sana, doon sa mga kandidato na gusto nating lumabas ang kanilang mga pangalan pagdating ng Mayo 12, sana naman hindi sila madaya. Ganun lang naman talaga dito sa Pilipinas eh. Pagka natalo ka, nadaya ka. Pag nanalo ka, nandaya ka. Ganun lang. Kaya with that, maraming salamat po sa suporta ninyo at sa panonood ninyo sa mga videos ko. At huwag niyo po kalimutan, i-click yung kulay pula dyan. Paki-subscribe na rin po para naman po dumami tayo rito. At kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang doon sa mga taong hindi nag-iingat.